Halimbawa po, tinawag mo si Senator Raffy Tulfo na pabayang ama. Yun po ba, libelous po ba yun? It is. It is. 'Di ba? Sa tingin ko kasi wala namang kinalaman yung pagiging, assuming na totoo yan, wala namang kinalaman yung pagiging pabayang ama niya doon sa kanyang tungkulin bilang senador. Hey! 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 Eto na nga, may nakikichismis. Tumawag tumawag sa akin. Oo, kasi napanood niya daw ako. Kasi kayo naman, itong mga ginamit-gamit niya yung mga chismaps ko. Ayan tuloy, oo, umabot doon sa kaibigan ko. Takot ka bang makasuhan ng cyber label? Nag-post ka sa Facebook o sa YouTube at sinabi mo na corrupt ang politiko sa inyo. Pwede ka bang ma-cyber label dito? Ay, usapang cyber libel naman po tayo. Nag-post ka sa Facebook. Sabi mo, corrupt yung politiko sa lugar nyo. Pwede ka bang ma-cyber libel dito? Ang tawag po dito, fair commentary. Pag nag-post ka laban sa isang public figure at about ito sa public life niya, wala pong liability for cyber libel. Pero pag nag-post ka about sa kanya at tungkol sa private life niya, magiging liable ka for cyber libel. So sabihin natin, sabi may politiko sa lugar nyo, babaero, liable po kayo for cyber libel. Kasi public figure, private life. Bawal po yun. Pero pag sinabi mong politiko tapos corrupt, public life po yun. Kasi pera po ng bayan yan. Kaya wala pong liability for cyber libel. Pag nag-post ka pala laban sa isang public figure tungkol sa public life niya o sa kanyang pagiging politiko, hindi ka liable for cyber label. Pero kung nag-post ka naman tungkol sa private life, pwede kang makasuhan ng cyber label. Pag sinabi mo na babaero yung politiko sa lugar ninyo, magiging liable ka for cyber label. Akin naman mga kabatas natin, huwag nyong ilabas yung mga videos na yan. Kahit sabihin nyo yung mga dahilan na yon. Bakit? No, kahit sabihin nyo wala kayong malis, ito po. No, kaso, the existence of malice is implied or presumed by law from the fact of a defamatory publication. Malice in law ang tawag dyan. If you publish something na defamatory o nakakasira sa isang tao, di ba? Malice is presumed. Ibig sabihin, nung sinabi mo na may babae itong taong ito sa social media, which is publication, nung pinilabas mo yung video kung saan itong taong ito ay nagagalit sa'yo, no? At linagyan mo ng kwento kung bakit siya nagalit at syempre nasiraan siya dahil sa linabas mong video na yun. Malice is presumed. So you cannot deny malice anymore. Pupunta na sa korte yan at titignan kung may malice o wala. Di ba? Sabi niya pa dito sa kasong ito, the particular intent of the offender to cast dishonor, discredit, or contempt on the person libeled is termed actual malice or express malice or malice in fact. Ayun naman pala. Alam naman din pala ni Baby Boy na pwede kang makasuhan ng cyber label pag nag-post ka ng video na nagsasabi na babaero ang isang tao para masiraan siya. Pero anong nangyari? Mukhang kinokontra mo na naman yung sarili mo, Baby Boy. Kung gusto niyo akong i-discredit, ito ang payo ko sa inyo. I-discredit niyo yung mga sinasabi ko. Kasi sa ganong paraan, malalaman ng mga tao na mali-mali pala si Attorney Libayan. Challenge accepted. Challenge accepted, teacher. Paano naman kapag sinabihan mo ang isang politiko na pabayang ama at asawa? Paalala mga kawanted, maging maingat tayo sa mga pinupost natin sa social media. Takot akong makasuhan ng cyber label. Halimbawa po, tinawag mo si Senator Raffy Tulfo na pabayang ama. Yun po ba, libelous po ba yun? It is. It is. 'Di ba? Sa tingin ko kasi wala namang kinalaman yung pagiging, assuming na totoo yan, wala namang kinalaman yung pagiging pabayang ama niya doon sa kanyang tungkulin bilang senador. Or as a public figure. Oo, as a public figure. Okay, pero kung halimbawa sinabi, si Senator Raffy, halimbawa, tumatanggap ng ganito, no? Bilang senador, tumatanggap ng suhol, etc. O, ibang usapan yon. That may have something to do with the discharge of his duties.